Kinumpirma ng PNP na isinawalat ng isa sa mga suspect sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke na ang mismong anak daw ng negosyante ang nag-utos na ipapatay ang kanyang ama. At para bigyan tayo ng detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang sinabi dyan ng PNP? Pati na rin yung pahayag nila dito sa mga sinabi naman ng Filipino-Chinese community. Yes, Ruth, nitongnayan ng PNP, ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Inamin daw ito mismo ng suspect na si David Sanliao. Nakapaloob daw ito sa kanyang affidavit pero hindi raw ito pinaniniwalaan ng PNP dahil walang ebidensya ang suspect para mapatunayan ang kanyang salaysay. Posibleng nagtuturo lang daw ang suspect para hindi siyang madin sa krimen. Wala rin daw may pakitang communication sa aligasyon na may phone calls bilang ebidensya na nagkausap sila. Sa kabila nito, mananatiling isa sa mga respondents ang anak na si Alvin. Tuloy-tuloy din ang komunikasyon ni Alvin o pagiging cooperative niya sa mga otoridad. Sinurrender din dito yung kanyang cellphone para isailalim sa forensics investigation at malinis ang kanyang pangalan. Ruth, sa ngayon, inquested na sina David Sanliao at dalawang Pinoy na sina Richardo Austria alias Amay at Raymart Katekista alias Taba. Patuloy naman ang manhunt operation kay John Lin. Gayon din ang isa pang Chinese na si Gong Wenli alias Kelly. Merong 5 million pesos na patong sa ulo o reward money sa makapagtuturo kay Kelly. Siya yung tinuturong nag-lure o ginamit na pain para makipag-usap kay Anson Ke tungkol sa negosyo. Patuloy daw ang investigasyon at pakikipag-ugnayan ng PNP sa Chinese foreign counterpart. Ruth? Yan po ang ulat ni Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.